Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like... Good evening sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday Word. Alam niyo, walang taong natutuwa sa pagbabago. Most of people today refuse change. Kaya nga, may mga rally, ayaw nila nang nangyari kay Kibuloy. Pagka ang bagong halal na Pangulo, ayaw ng isang bansa, may rally. People refuse change. They don't want change. At kumisan, hindi mo lang ito makikita sa bansa natin, maging sa ating buhay bilang isang Kristiyano. So maraming changes sa Christian life, ganun din. Minsan may mga bagay na gusto natin pagpalain tayo ni Lord. Pero alam niyo ba na may mga blessings na hindi natin natatanggap kasi ang Diyos ang nangako ng pagpapala, ang Diyos din ang sa salitang kanto, siya din ang bumubutata. Kumbaga, nangako siya ng pagpapala, pero siya din ang pipigil na makarating sa iyo yung pagpapala. Kasi ngayong gabi ang pag-uusapan natin yung mga black, hindi itim, black yung hinarang, blocked blessings. Yun ang pag-uusapan natin. Bakit may mga pagpapalang pinangako na ni Lord, hindi niya mismo tinutuloy. Siya mismo hindi niya tinutuloy yung pagpapalang yan. At bakit? Binanggit yun ng Jeremias 18. So kung meron kayong mga Bible sa Book of Jeremiah, samahan ninyo ako, Jeremiah chapter 18, at tingnan natin, baka yung blessing mo ay na-block. Hindi nangitima, na-block. Ibig sabihin, nabutata, hindi nagtuloy, naharang, napigilan. Babasahin natin sa Jeremiah chapter 18 verse 1. Ito sabi ng Bible, "This is the word that came to Jeremiah from the Lord." Ito yung mga salitang nakarating kay Jeremias, mga salitang galing sa Panginoon. "Go down to the potter's house and there I will give you my message." So I went down to the potter's house and I saw him working at the wheel. Pumunta ka doon sa magpapalayok, sabi ni Lord kay Jeremias. Nagpunta nga si Jeremias. Sabi niya ng Bible dito, at nakita niya siya gumagawa nga doon sa potter's wheel, doon sa gawaan ng palayok. But the pot he was shaping from the clay was marked in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. So yung hinuhugis niya, sabi ng Bible, na palayok ay tila baga hindi niya gusto itsura, kaya ang ginawa niya ay hinampas niya uli doon sa gawaan niya sa masahan, at pagkatapos ay muli niya itong minasa at muli siyang gumawa ng isang hugis ng palayok na mas mukhang maganda para sa kanya. Tingnan niyo yung word na yun, ano? Shaping it as seemed best to him. Then the word of the Lord came to me. Can I not do with you, Israel, as this father does? Hindi ko ba kayang gawin sa iyo, Israel, ang ginawa ng magpapalayok na ito? Katulad ng mga luwad na yan, kayo ay nasa aking mga kamay, Israel. Kung paano ang luwad na yan ay nasa kamay ng magpapalayok, kayo din, Israel, ay nasa aking mga palad. Kung sa isang pagkakataon ay sinabi ko na ang isang bansa o kaharian ay bubunutin, sisirain at wawasakin, at kapag ang bansa na yan ay nakinig sa aking mga paalala, siya'y nagsisi ng kanyang kasamaan at tumalikod sa kanyang kasalanan, ang aking pinaplanong pagsalanta sa kanya ay aking hindi itutuloy, aking pipigilan. Sa verse 9 naman, "And if at another time I announce that a nation or kingdom is to be built up and planted, and if it does evil in my sight and does not obey me, then I will reconsider the good I had intended to do for it." Now, sabi ng Bible, "Now therefore say to the people of Judah and those living in Jerusalem, this is what the Lord says. Look, I am preparing a disaster for you and devising a plan against you. So turn from your evil ways, each one of you, and reform your ways and your actions." So dito, ang sabi dito ng Bible, mapapansin ninyo ay sinabi ng Panginoon na kayong mga Israelita, tandaan ninyo ako ay nagpaplano ng sakuna para sa inyo. Kayo na mga hindi nagpaplano na magsisi at tumalikod sa inyong kasalanan.
Ay makikita niyo rito, si Lord na nangako ng pagpapala, siya rin ang humarang sa pagpapalang yan. O tanong, ang pagpapala mo ba ay naharangan? O ang pagpapala bang nasa iyo ay matutuluyan? Ibig sabihin, pinangako niya ang pagpapala, ito ba ay matutuluyan na mararanasan mo? O ito ba ay mahaharangan dahil sa kasalanan mo? Yung team na Black Blessings, hinarangan. Kumbaga sa mga tumitira sa basketball, ay blinak. Ibig sabihin, binutata. Hindi na ituloy yung magandang intensyon na pagtira. So, si Lord may magandang plano para sa atin, na yung Wednesday word, nire-remind ko lang kayo na ang Diyos natin ay faithful. Maganda ang plano niya sa bawat pamilya natin, sa bawat buhay natin. Kung ang pangarap mo ay maganda para sa iyong pamilya bilang ama, kung isang nanay ka, maganda plano para sa iyong pamilya, may maganda rin plano ang Diyos para sa iyo at sa iyong pamilya. Higit ang mga plano ng Diyos para sa atin. Sabi nga, if you will only discover, sabi niya ganoon, na God's plans are far better than our plans for ourselves and for our families. So ngayon, bakit nagkakaroon ng tinatawag na blocked blessings? Bakit may mga nahaharangan na mga pagpapalang dapat sana ay nasa iyo? Ngayon, ang pinag-uusapan natin kasi dito, hindi lamang yung ikaw ay nagre-request. Alam natin si Lord ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpatawad, Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin. Pero tandaan ninyo, sometimes God sees the heart of the one who prays. Kung minsan tinitingnan ng Panginoon yung puso nung nananalangin. Tinitingnan ng Diyos yung kalalagayan ng damdamin, pag-uugali ng isang nananalangin. Kaya nga sabi niya rito, sabi ng Bible, yung isang magpapalayok, pinapuntahan sa kanya, yung sa kanya, si Jeremias, sabi ng Lord, Jeremias, pumunta ka nga sa magpapalayok na yon at may mensahe ako ibibigay sa iyo. Nakita nga niya yung magpapalayok. So yung magpapalayok, yung gumagawa ng hugis ng mga palayok niya, alam niyo, marami yan sa Laguna na makikita niyo yung mga magpapalayok. Alam niyo, sabi niya, napansin niya yung magpapalayok na meron siyang hinugis, pero yung hinugis niya parang hindi pa siya nasiyahan. Ang ginawa niya, muli niya itong hinihampas doon sa kanyang gawaan, muli na namang minasa at muling hinugis na mas sa tingin niya mas okay kaysa doon sa nauna niyang ginawa. Ang unang-una na gusto kong makita ninyo dito, whenever we come to the Lord in prayer, whenever we come to the Lord sa ating mga pagdadasal sa Kanya, pagsusumamo ng Kanyang kasagutan sa panalangin nyo, panalangin natin, ay hindi lang yung request na tinitingnan niya. The one who is praying, yung taong nananalangin, ay tinitingnan din niya. Tinitingnan niya kung may pagbabago sa atin. Ngayon, may tatlong klase ng pagbabago na tinitingnan ang Diyos sa atin. Ang unang-una, yung tinatawag ko na expected change. Ibig sabihin, ang Diyos may inaasahang pagbabago sa iyo na kanyang anak, sa iyo na nananalangin sa Kanya, sa iyo na dumadalangin ng kasagutan. May hinahanap siyang pagbabago. Tingnan ninyo. Samahan niyo ako sa verses 7 hanggang 8. If at any time I announce that a nation or kingdom is to be uprooted, torn down, and destroyed. Kapag ang isang bansa ay aking sinabi na itong bansa na ito ay wawasakin to, bubunutin ko to, sabi niya, subalit, kapag ang bansang yan ay nakinig, nagsisi ng kanyang gawa, nagsisi ng kanyang gawa, then I will relent and not inflict on it the disaster I had planned. Ibig sabihin, kahit ang isang tao na mayroong mga gawaing masama na nananalangin pa rin sa kanya, pero nagbago siya, nakita ng Panginoon yung kanyang pagbabago, hindi ko na itutuloy yung disaster na nakalaan para sa kanya. In other words, akala kasi natin ang mga masasama hindi nananalangin. Nananalangin yan, nagdadasal yan. Diba? Ang Ten Commandments, sabi, huwag kang magnanakaw, diba? Huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi sa mga kasinungalingan. Eh ano daw ba ang dasal ng isang masama? Yung pang-11 daw, huwag kang pahuhuli. Yun daw ang dasal nung masama, huwag kang pahuhuli. Alam niyo, may tinatawag kasi na, kung tawagin to ay expected change. Yan yung number 1 natin. When we come to the Lord, alam niyo kasi, the Lord's presence can change a person. Kaya yung mga pusong matitigas, pag yan isinama mo sa church at narinig niya na yung worship song,
narinig niya na yung salita ng Diyos, tunaw ang pusong matigas. Kasi the presence of the Lord can melt the heart of a person. Kumbaga, kaya siyang tunawin ng presensya ng Diyos. Kaya siyang tunawin ng salita ng Diyos. Kung sinasabi ni FPJ tsaka ni Nanette Medved nung panahon nila na walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Walang matigas na puso sa presensya ng Diyos. Kahit gaano katigas yan, iiyak ka talaga dyan. Kahit gaano katigas ang puso mo, pag talagang tumama na ang salita ng Diyos, pag ang presensya ng Diyos, nadama mo na, wala na, iiyak ka na lang eh. Wala ka na magagawa doon. Dito, habang ang isang tao ay kahit masama yan, pagka yan ay nananalangin sa Diyos ng totoo, humingi talaga ng totoong panalangin niya, pwede yung kausapin ng Diyos. Kaya nga dito, sabi lang ng Bible ay nagbago. May expected change. The Christians, the children of God, whenever we come to the Lord, tandaan niyo po ito mga kapatid, makinig kayo, this is very important. Dapat lalo kang bumubuting Kristiyano. Kasi nga, nag-i-stay ka sa presensya ng Diyos eh. Kapag lagi ka nag-i-stay sa presensya ng Diyos, maganda ang gwali mo, mas lalago ka nagiging mapangunawa sa kapatid. Hindi yung sasabihin mo eh, ikaw ay prayerful tapos lagi ka nakasimangot. Sasabihin prayerful ka tapos ang hiling mo magmarites. Ang hiling mo makipagchismisan ng ano-ano. Ang isang lagi nasa presensya ng Diyos, binabago ng Diyos. Kaya dapat kung sasabihin mong prayerful ka, lagi ako nasa Wednesday word, dapat mas mabait ka na ngayon kumpara na dati. Dapat mas okay ka na ngayon. Kasi dito, sabi nga ng Bible, sipin nyo sabi ni Lord, hindi ko ba pwedeng gawin yun sa bansang Israel? Ang sabi ni Lord kay Jeremiah. Kaya isipin nyo, kapag sinabi na ng Lord, ang isang bansang ito ay aking gugunawin, ang isang bansang ito ay aking bubunutin, ang isang bansang ito ay aking sisirain. Subalit, siya ay nakinig sa paaralan, sa warning, siya ay nagsisi ng kasalanan, tumalikod sa kasalanan, siya ay aking patatawarin at pagpapalain. See? So, sino ang maaalala mo dyan? Maaalala mo dyan ang Ninive. Maaalala mo dyan ang Ninive. Naalala ba ninyo si Jonah? Di ba? Ayaw ni Jonah na magbago ang Ninive, kaya nga siya tumalilis. So, sabi ng Bible, nung sila ay nag-uusap na ng Panginoon dahil pinatawad na nga ng Diyos, dahil isipin mo, lahat sila ay nag-ayuno, pati yung mahal na hari ay nagdamit sang sako. Anong sabi ni Jonah? Sinasabi ko na nga ba, Lord eh. Patatawain mo siya. Alam mo kasi mabait ka, Lord eh. Parang gano'n, no? Kasi nagbago siya. In other words, when we come to the Lord in prayer, God is expecting us to become a better children. Meron siyang expected change in us. May inaasahan siyang pagbabago sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Ngayon, anong sabi niya? Ang sabi niya, dahil meron siya nakitang pagbabago sa iyo, yung plano niyang pahihintulutan na masama sa iyo, hindi na niya itutuloy. Ulitin natin. Tingnan niyo yung verse 8. Tingnan niyo sabi ng verse 8. And if that nation, I warn, repents of its evil, then I will relent and not inflict on it the disaster I had planned. Kita niyo ba yun? Hindi ko na itutuloy ang mga sanot o mga disaster na plinano ko para sa kanya. Alam niyo, habang ang Kristiyano ay nabubuhay sa lupa, meron tayong mga pananagutan sa Diyos. Lahat ng mga mali natin ginagawa sa Panginoon, pananagutan natin sa Diyos yan. Pero habang ikaw ay nagpe-pray, nagbabago ka, nakikinig ka sa kanyang salita, natututo kang makinig sa mga pangungusap ng Panginoon, sa conviction ng Panginoon, naririnig mo ang kanyang salita, hindi natin kinukontra, tinatanggap natin ang makababaan ng loob, tayo sumusunod sa kanya. Alam niyo, pag nakita ni Lord na nagbago tayo, yung plano niya na padaanan sa iyo na disaster, hindi na niya padadaanan. Wow! Kaya nga, pansinin niyo sa panahon ni Jesus, sabi niya sa mga lagad, kasi mga lagad nagtatanong, Lord, please teach us how to pray. Lord, paano mo mag-pray? Ganito kayo manalangin, Ama, sa pangalan ko. Diba? Ama, kumbaga, nagtatapos sa pangalan ni Jesus. Pero sabi niya, merong part doon na ipag-adya mo po kami sa dilang masama. Di ba? May part doon na huwag niyo po kami ipahintulot sa mabibigat na tukso. Kung baka yung mabibigat na mga problema na pagka dumaan sa'yo na pwede kang magiba ang iyong pananampalataya, na pwede kang bumagsak sa iyong Christian life, hindi na papapayagan ng Diyos yun. At lahat ng mga trials na alam niyo maghihimabap, mahirapan ka, hindi niya na itutuloy. Kaya, whenever we come to the Lord, we're not only giving God requests.
we are also being changed by the presence of God. Kaya dito, number 1, meron tinatawag na expected change. Whenever you come to the Lord, tandaan nyo ito ha, tuwing ikaw ay lumalapit sa Diyos, dapat ang resulta lalo kang bumabait. Uy! Di yata ako naintindihan eh. Dapat lalo tayong bumabait. The more na lumalapit ka sa Panginoon, araw-araw ka nagpe-pray, sabi mo, hindi dapat lalo kang bumabait. Dapat lalo kang nagiging maunawain. Lalo kang nagiging maayos na Kristiyano. Kasi nga, sabi ng Bible, meron siyang expected change. Lahat naman tayo may mga ugaling pangit. Lahat tayo may mga ugaling, hindi mo rin gusto yung ugali mo. Pero dahil ikaw ay laging nasa presensya ng Diyos, yung mga ugaling yan, binabago yan ng Diyos. Binabago yan ng Panginoon. Lalo na kung willing tayong magpabago sa Panginoon. Kaya dito, tandaan natin ha, blocked blessings. Bakit nabablock yung mga blessings? Bakit hindi nagtutuloy yan? Kasi nga, unang-una, hindi tayo kasi nagbago. May tinatawag kasi sa Bible na expected change. Sabi niya, kapag siya'y nagbago, hindi ko na itutuloy. Yung disaster I had planned for him. So, hindi ko na ipapayagan na matuloy yun. Dahil siya'y nagbago. So, bakit? Sapagkat ikaw ay naging maayos na anak ng Diyos. So, tandaan natin, whenever we come to the Lord, dapat yung bunga ng lagi lumalapit sa Diyos, lalong nagiging responsabling Kristiyano, mas lalo naging responsabling mamamayan ng bansang Pilipinas, mas lalo kang bumabait sa opisina, mas lalo gumaganda ang iyong patotoo sa pamilya, mas lalo kang sumisipag maghugas ng pinggan, mag-igib sa bahay, maglinis, magwalis. Yun ang bunga ng laging nagpe-pray. Binabago ka ng Diyos. Expected change. Dati ang late mo sa church, 1 hour. At least ngayon dapat 30 minutes na lang. Di ba? Tapos susunod, 29 minutes na lang. Sunod, 28 minutes na lang. In other words, there must be a change. Sabi dito ng Bible, pag hindi siya nagbago, itutuloy ko yung disaster I had planned against him. Okay? Now, number 2. Punta natin to. Umpisan muna natin verse 9. Sige, verse 9 tayo. Sabi ng 9, and if at another time I announce that a nation or kingdom is to be built up and planted, kahit nangako ako sa iyo na ikaw ay bubuuin ko, aayusin ko, sabi ng Bible, and if it does evil in my sight, subalit gumawa siya ng masama, o baka naging kampante yung pagiging Kristiyano niya, si Lord naman mapagpatawad, kaya gawa ng kasalanan kasi patatawarin naman siya. Sabi ng Bible, and if it does evil in my sight and does not obey me, hindi sumunod sa akin, naku, then I will reconsider, muli kong pag-iisipan, yung maganda kong plano para sa kanya. Then I will reconsider the good I had intended to do for him. So, ibig sabihin, yung maganda kong plano para sa kanya, teka, pag-iisipan ko muna. Kapag nakita kong siya ay sumuway sa akin, hindi sumunod, at hindi ginawa yung mga bagay na kalooban ko. Ano yun? Kumbaga, hindi lang expected change, kundi sinisilip ka ng Diyos. Ikaw ba ay yumabang dahil may mga pangako ako sa iyo? Ikaw ba ay naging mas mababang loob o mas lalo kang naging kampante sa buhay Kristiyano na anything goes? Kasi magbabalain ako ni Lord. Sabi ng Bible, claim ng verse. Tapos gawa naman tayo ng kasalanan. Sabi ni Lord, pag ikaw hindi sumunod sa akin, kahit pinangakuan kita ng magandang pagpapala, I will reconsider. Muli kong pag-iisipan yung maganda kong plano sa iyo. Hindi ko yan itutuloy. So ano yung number 2? Hindi lang yung sinasabi natin expected change. Ito yung inspected change. Ininspeksyon ng Diyos. Sinilip ng Diyos. Teka, itong anak kong to porque sinabi ko na call unto me, I will answer thee. Abay, kung ano nang ginawang kasalanan at ang aking mga bersikulo sa Bible na inabuso. Porque alam niyang ang Diyos ako ay nagsabi na ano man ang iyong kasalanan na ikaw ay patatawarin ko, ikaw ay lalapit sa akin inabuso naman. Gawa ng kasalanan. Oh, sabi ni Lord, pag umabuso ka, nagpatuloy ka sa paggawa ng mali, sumuway ka sa akin, I will reconsider. Hindi ko papayagan, hindi ko pahihintulutan. Yung maganda kong plano na pinag-isipan ko noon na gawin para sa iyo. Ito yung sinasabi ko na inspected change. God is inspecting us. Kung tayo kaya ay sisiyasatin ng Diyos ngayon. Sisiyasatin niya ang laman ng isip mo, sisiyasatin ng Diyos ang puso mo. Sa tingin mo kaya anong matatagpuan ng Diyos? Sa oras na to, halimbawa ngayon, kung papayagan natin ng banal na Espiritu, Lord, reveal mo nga po dito, Panginoon, kung anong laman ng puso ko.
Ano kaya ang sasabihin dito ng Bible? Hindi mo, biglang susulat dyan sa screen, no? Uy, iniisip mo yung ulam mamaya pagkatapos ng Wednesday word. Ha? Ano ba? Uy, iniisip mo ganito. Wala ka dito, hindi kumbaga, present ka lang, maybe sa attendance, but your mind is not with us. Ang isip mo ay wala dito. Meron ang isip mo ay naglalakbay. Ha? Iniisip mo mga bagay na kasalanan, mga bagay na malaswa, kahit nandito ka sa kapulungan ng fellowship sa Zoom. So dito, sinasabi ko lang, God is inspecting us. Tandaan nyo, God is inspecting it. Kung ulitin ko yung verse. And if at another time I announce that a nation or kingdom is to be built up and planted, kapag sa isang pagkakataon ay sinabi ko na ang isang bansa o kaharian ay aking bubuuin, sabi niya ha, parang sa panahon natin ngayon, tayo mga Kristiyano ay pagpapalain. Sa verse 10, and if it does evil in my sight, kapag gumawa siya ng kasalanan, kasamaan sa aking harapan, sa aking paningin, and does not obey me, at hindi ako sinunod, kundi siya'y sumuway, then I will reconsider. Yan na. Then I will reconsider the good I had intended to do for it. Sipin nyo ha, ano yung kanyang muling pag-iisipan na hindi tutuloy? Hindi ba yung best? Yung good pa lang, hindi na tayo pasado ha. Sa good pa lang na iniisip niya, hindi pa tayo pasado. Hindi ba sinabi na, the better I had intended for it, for you. Hindi pa niya sinabi na, the best I had intended for you. Wala pa. Ang sinasabi niya lang dito is, the good I had intended for you. So, kung tayo ngayon ay i-inspectionin ng Diyos, kumusta kaya ang laman ng puso natin? Kumusta kaya ang laman ng isipan natin? So, ulitin ko lang pag tayo hindi sumunod, pag si Lord may ini-expect sa ating pagbabago, hindi niya nakita, babablock yung blessing, hindi tutuloy. Pag si Lord may in-inspect sa atin, akala niya ikaw ay lagi nasa presensya na, dapat mas banal ka, mas maayos ng Kristiyano, may mga diferensya pala, lalo ito. Inabuso ang aking mga bersikulo sa Bible, lalong nagpakabuhay palalo. Ibig sabihin, nagbuhay pagmamalaki at pagmamataas. Sabi ni Lord, I will reconsider. Hindi ko ito itutuloy. Na-block muli ang blessing because of the inspected change. Pag-inspect niya, wala. Hindi yung pagbabagong hinahanap ko ang lumabas, kundi nakita ako ng mga diferensya. Okay? So hindi lang yung pananalangin mo sa Diyos na binibitawang mga salita ang importante, kundi pati pag-uugali na nagsasalita habang nananalangin. Tayo yun. Pati pag-uugali natin, yung buhay natin, pinagmamasdan ng Diyos yan. Sipin mo, sa dalas mong lumapit sa Diyos, dapat nababago ang gali natin na laging nagsasabi na laging nasa presensya ng Diyos. Amen? So, ulitin ulit, block blessings. Number 1, expected change. Number 2, inspected change. And number 3, yung evaluated change. Yung in-evaluate ng Diyos, wala, hindi pa rin po pwede. Kumbaga, tiningnan ng Panginoon, tinimbang-timbang, may diferensya pa rin. Para makita ninyo yung verse, puntahan natin yung sinabi ng Bible sa verse 4. Punta tayo sa verse 4. Tandaan nyo si Propeta Jeremias ay inutusan ng Diyos, sabi ng Panginoon, pumunta ka, Jeremiah, doon sa bahay na magpapalayok. Go to the potter's house because I have a message to tell you there. Pero sabi ng Bible, pagdating niya doon, sabi niya sa verse 3, so I went down to the potter's house and I saw him working at the wheel. Nandoon siya sa pagawaan ng palayok. Sa verse 4, but the pot he was shaping from the clay was marred. Alam niyo ba yung marred? Yung M-A-R-R-E-D? Pag sinabing marred, disfigure. Ibig sabihin, less than the best. Yan. Less than the best. Parang maayos ang hugis, kaya lang siguro merong hindi pino yung gilid, mayroong nakalawit na kaprasong bato, may nahaluan na konting buhangin na hindi tama sa tingin niya. Kaya ang ginawa niya, huli niya itong binalibag doon sa kanyang masahan, ang huli na naman tinunaw, minasa na naman, at hinugis niyang muli ayon sa hugis na sa tingin na niya ay mas mabuti. So, ibig sabihin, yung pagkakahugis na nakita sa atin marahil ng Panginoon, kung titignan niyo yung buhay Kristiyano natin, ano kaya ang makikita niya? Baka there's something marred in your Christian life. Ngayon, ito naman makikita ninyo sa verse 4. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot. Gumawa siya ng manibago. Ngayon, ano yung klaseng pot na ginawa niya? He formed it into another pot, shaping it as seemed best to him.
So ibig sabihin, God wants to see the best in us. Kaya nga, if God is going to evaluate your Christian life as a child of God, ikaw ba ay masasabi nating disfigure? May mga kapintasan ka bang nakikita niya nga, anak, hindi tama ugali mo eh. Masipag ka nga mag-ministry. Pangit na ugali mo, anak eh. Anak, maganda nga ang boses mo, pero parang alanganin ako sa ugali mo, sa pakikitungo mo sa mga kapatiran. So, i-reshape ka ngayon ng Lord. Ang sabi dito, ang reshaping, sabi niya, that is best to Him. Yun eh. Kumbaga, yung mga pangit na nakikita ng Diyos sa atin, God is going to reshape us to the best, to the seemed best to Him. Makikita niyo yan. So, papalitan ka ngayon ng Panginoon, ihuhugis ka niya ngayon uli ng panibago, ayon sa tingin niyang best para sa Kanya. Pero yung paghuhugis, bakit ka hinugis? Kasi nga marred. Kumbaga, ayaw niyang makontento ng lesser best ka. Kaya nga yung evaluated change. Pwede na siguro ito? Hindi eh. Hindi ka pwede ka ng ganyan. Hindi. God wants you to improve as a child of God. God has a great best things for you. Kumbaga, meron siyang magagandang planong best para sa iyo. Tingnan niyo to. But the pot He was shaping, yung hinuhugis niya na pot, from the clay was marred in His hands. Kumbaga, hindi niya gusto yung tsura. So ginawa niya, so the Father formed it into another pot. Ano yung ginawa niya? Another pot? Shaping it as seemed best to Him. Yun sinasabi ko. Na God is willing to reshape you, to refigure you to the best in His own eyes. Kaya nga pagka ikaw ay tinignan ni Lord, in-evaluate ka niya, anak, allow me to change you. May mga bagay pang dapat ayusin sa'yo. Pogi ka lang, maganda ka lang, pero ang dami bang bagay na dapat ayusin sa'yo. If I will evaluate you, there is a change that needs to be done. So ito yung tinatawag kong evaluated change. Ngayon, tingnan niyo sabi ng Bible. May sinabi si Jesus. Sabi si Lord. Sabi ng verse 4. Sabi niya, He formed it to another path. Yung seemed best to Him. Talagang makikita mo, no? Kahit talaga ang Panginoon, ang gusto niya talaga yung the best of you. The best of you talaga eh. Kaya nga may mga pagtatapyas na ugali natin, mayroong mga pagtatapyas na mga pangit na mga actuation natin. Binabago ka talaga ng Lord eh. Yun ang bunga talaga ng lagi nasa presensya ng Diyos. Because sabi ko nga, what will really change us is the Word of God and of course the presence of God. Yun lang eh. Talagang very obvious. Wala kang makikita dyan na, alam niyo, nung nagpunta kami sa mga jail ministry when I was in college, nung ako graduating na sa Bethel Bible College, nagpunta kami sa mga jail ministry. Sige, magpipreach kami, mga maton ang nandun. Mga maton. Sa preaching, matitigas pa yun. Iba doon, binabara-bara kami. Pero pagka kinanta na ng isang kasama namin yung ang kakantahin lang niya, yung God is so good, ang Diyos ay mabuti, yun ang kakantahin na, naku, mga nakaludyon, nagnangawaan yung mga maton sa loob ng kulungan. Walang makakatagal sa presensya ng Diyos, tutunawin ka ng presensya ng Diyos. Kaya pag sinabi mong, lalo-lalo na kung ikaw ay prayerful, worshipful ka, dapat as a Christian, paganda, ng 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 paganda. Ang ugali mo. Dapat paganda ng paganda, ugali mo. Kasi sabi mo kasi prayerful ka. Kasi sabi mo, worshipful ka. Dapat pabait ka ng pabait, na pabait, na pabait, na pabait, na pabait. Kasi lagi ka na sa presensya ng Diyos eh. The presence of God can change us. Pero pag yung ugali mo, parang katulad mo yung unbeliever, magtatanong ako kung saan presensya ka napunta. Baka hindi Kristo ng Biblia yan, baka Kristo ng sabungan yung napuntahan mo. Doon nagsisigawan, doon nagmumurahan. So dito ang sinasabi ko lang mga kapatid ay meron din natawag na evaluated change. If God is going to evaluate us, what do you think the changes that needs to be repaired in us? God is willing to reshape us eh. Gusto kanyang baguhin. So dito, hindi lamang ikaw yung nananalangin, nagdadasal sa Panginoon ng mga prayer request mo. Kumbaga, si Lord ay hindi lang batuhan ng prayer request. Hindi lang issue ito ng batuhan ng prayer request, kundi issue ito ng baguhan ng buhay. Yung ikaw ay baguhin ng Diyos habang ikaw ay nananalangin. So dito, sabi ng Bible, hindi ko ba pwedeng gawin sa Israel
ang ginawa ng magpapalayok na yun? Tingnan nyo sabi ng Bible. Punta tayo sa verse 5. Verse 5. Then the word of the Lord came to me. Ano sabi ni Lord? Sabi ni Prophet Jeremiah? He said, can I not do with you, Israel, as this potter does? Hindi ko rin ba kayang gawin sa iyo, Israel? Ang ginawa ng magpapalayok na to sa luwad na yan? Anong sabi niya? Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, Israel. Katulad ng luwad na yan, sa kamay ng magpapalayok, ikaw din, Israel. Ikaw din, sabihin mo na pangalan mo, ay nasa aking kamay. Kaya kitang baguhin. Kapag sa tingin ko ay hindi ikaw yung best na gusto kong maging, I'm willing to reshape you. I can do anything I want. So dito makikita nyo na grabe si Lord. Whenever we come to the Lord, we're not only giving God our prayers. God is looking at us if there is changes happening in us. May tinatawag tayo na, sabi nga natin, yung expected change. God is expecting you to change. At para malaman kung nagbago ka, may tinatawag na inspected change. Kung inspectionin ka ni Lord, nagbago ba? Kumusta ka na? Mas maging better Christian ka ba ngayon? Na sinasabi mong lagi kang nasa Wednesday Word? Mas naging okay ka bang Kristiyano? At yung pangatlo, yung evaluated change. God is going to evaluate you. Kung ano yung may mga babaguhin ni Lord. Magpasalamat tayo. Kung ngayon may mga tinatawag na spiritual disfigurement. Kumbaga, merong ginagawang pagbabago sa iyo si Lord. God, tandaan nyo God is going to build you the best as you are. Katulad ng clay na yan. Sabi niya, hindi ko ba magagawa sa luwad na yan, sa Israel na yan, ang ginawa na magpapalayok na yun sa clay? Sabi niya, kayo Israel ay nasa aking kamay. I can do anything I want. Kaya dito mapapansin nyo, even from the time na nagpe-pray ka pa lang, gusto pa rin ni Lord, ha? During time of prayer, nakikita niya ang nananalangin sa kanya, nababago din. Hindi lang tayo basta mayroong masasabi natin na prayer request, nagsabi ka sa Panginoon, ikaw din na nananalangin, nagdadasal. Hinahanapan ka ng Diyos ng pagbabago. Kung ikaw naghahanap ka ng pagsagot niya, ang Diyos naghahanap sa iyo ng pagbabago. Amen? So, i-conclude natin ang message na to. Ang conclusion natin ay ganito. Growth is painful. Yung paglago ay masakit. Same with change. Ganon din ang pagbabago. Alam nyo, ang isang halaman, para yan ay makapag-ugat ng maayos sa ilalim, kapag ang isang halaman ay tinanim, ginagawa niyan sa umpisa, dinidiligan, inaalagaan. Pag sobrang araw, hindi pwede, kasi baka mamatay siya. Sobra naman tubig, tinatakpan din siya, baka siya mamatay. So inaalagan. Pero pag siya ay lumalago na, sabihin yung umaayos na yung halaman, yung paligid yung mga ng ugat na yan, sa baba ng halaman, kinukultivate yung lupa. At habang kinukultivate yung lupa, tinutusok-tusok yan, yung mga maliliit na mga ugat doon ay napapatid. At habang napapatid yung maliliit na ugat na yun, nakatutulong naman yun upang makabuelo yung mga ugat sa ilalim na lalo siyang kumalat upang makabaon ng mas malalim at ang maging resulta nun ay lalong lalago yung halaman. Pero habang yung mga maliliit na ugat na yun ay kinukultivate siya, nasasaktan yun. Pero yun ay sa kabubuti ng kanyang paglago. The most painful part in the Christian life is growth. Ang pinakamasakit na bahagi sa Christian life is growth. Same with change. Kung gusto mo talagang lumago ka, magbago ka. Ang palatandaan ay isang malago, binago ng Diyos. Hindi ito puro salita. Nakikita ito sa gawa. Kaya sanda, kung sinasabi natin tayo ay mga Kristiyano na babad sa pananalangin, show it with your life. Show it with the kind of Christian life you have. Ipakita mo ang pagbabagong yan. Amen? So, maraming salamat sa Panginoon. Yan ang mensahe ng Panginoon sa ating Wednesday Word. Good evening sa inyong lahat. Amazing grace, how sweet